Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo ngayon sa naging bakbakang Wesley So and Nepo sa ongoing Sinquefield Cup round number 4 na po. At bago po tayo magsimulang mag-analyze sa natatanging labang nagkapisakan, yung iba kasi puro tabla sa round number 4, ay this coming September 21 po ang ating online training. Ayan, mag-register na kayo. Gusto nyo bang mag-improve sa inyong paglalaro ng chess? Beginners, intermediate, at may advanced po kong i-open sa September 21. Ayan, mag-join na po kayo. Ang registration details ay nasa Facebook page Kamatsas natin. Ganun din po nasa YouTube community tab ang details. How to join and register. Online training po ito. Marami kayong makakasama. Limited slots lang po ito kaya join na kayo. Okay. Ang ginawa ni Wesley, nag-knight F3. D5 naman si Nepo. E3, Knight F6, C4, E6, B3. Ayan, kung tawagin po ay English Agincourt variation. Bishop B2, Castle, Knight C3, C5. Medyo kakaibang development system kasi po. Siyempre, ang una nating dinidevelop yung king side, di ba? Angat ang bishop hanggang sa makapag-castle kagad. Pero sa Agincourt, dinidevelop muna yung queen side. Medyo kakaiba eh. C takes D5, E takes D5, at nagdi-D4. Ayan. Dito po ay mayroon na kagad target ang puti na posibleng aatakihin long term. Pwedeng ma-isolate kasi yung D5. Nag-Knight E4, kumapture sa C5, o di ba? Isolated po na yung D5, oh. Bishop F6, karga ng pressure, tinakpan ng pressure, at nag-Queen A5. Talagang ayaw tantanan ni Nepo. Karga ng pressure. Oh. Rook C1, depensa, at nag-Knight C6. Ayan. Dito, i-atras ko lang ng kaunti, mga kamatsas. Baka kasi maging ambitious dito ang black. Halimbawa, kung capturein ang Knight, capturein lang po ng bishop yan. At halimbawa, matakam sa pag-capture dyan sa pawn A2, mayroon pong Rook A1, long colites, makukulong ang reyna. Okay, baka lang naman may matakam, at least pinakita ko sa inyo. Balik tayo. Kaya ang ginagawa dito sa linya, nagda-knight C6 muna, at yung pawn C5 din ay pahinog muna dahil anytime naman ay mababawi. Bishop E2 and ready to castle na. Knight takes C5, kumapture sa C6, detalyado, alam na alam pa, halata, no? At nag-castle, Knight E4, bumalik ulit para load down ng pressure ang underpinned knight, at nag-Queen C2, develop, kumapture na, takes, 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 takes. Ayan, hindi na kulong yan ha, kasi may bitin na sa Bishop E2, nag-Rook C2, ang haba pala ng linya nito. Queen A3, oh. Pang 19th move na tong Rook A1, bookline pa rin, takbo Queen E7, Queen takes C6, mahaba na pala linya. So pagka-capture sa pawn C6 ay equal number of pawns. Okay, isolated pa rin yung pawn D5, Bishop E6, depensa, Queen C5. Nako, yari ka, Nepo. The master of the incredible exchange. Kumapture, nako, kumagat, ay yari ka. Suwabe ang diskarte ni Wesley pag wala ng mga panggulong pyesa eh. Nag-Rook A5, at dito pa lang po nahiwalay sa pagka-bookline sa ika-22nd move. Dahil ang old line ay nakikipagsabayan ng capture. Pero definitely, kitang-kita pag binawasan mo pa ng isang tore ito, ay nako, talagang tablang-tabla na ito. Pero, nag-Rook A5, pinag-initan muna, pressure muna ang pawn A7, at nag-Rook A B8, ayun, para maka-counter sa B3, Bishop D1, nako, oo nga no, depensa muna. Samantalang ang pawn A7, anytime babagsak na mga kamatsas. At nag-D4, kumapture sa D4, Bishop takes B3, nag-Rook takes A7, takes. Ayan. So dito, lamang ng isang pawn si Wesley, pero medyo hindi ganun kadali i-handle kahit na lamang pa. Rook C2. Ayan, nagbabadya dito si Nepo na ang gagawin niyang hataw counterplay
ay yung pressure na magagawa niya sa second rank. Nag G3, pasingaw na. Nag G6, pasingaw din. Hindi rin po kasing pwedeng pagpatungin kagad kasi meron pang back rank na maiiwan. Kailangan ng pasingaw. At nag Rook D3. Ayan, tingnan natin itong discarding to. Rook B2. Bakit? Bakit? Ano mangyayari kung halimbawa mag Rook B2 para talagang nandyan na yung atake, mag-Rook F3, yun pala diskarte dito ni Wesley. Pag Rook F3, dipensado na, may atake pa sa Pawn F7. Na ang gagawin dito, mauobliga na tumira ng F5, tapos magdi-D5. Ayun, may mga ganyan pala, no? Rook D2 and Rook C3, mauunahan ng istorbo sa back rank ng black. Babalik yan, obligado, and Rook C7, wala na. Mawawalis yung mga pawns na yan. Check, check, check. Bagsak ang H7, bagsak ang G6 dyan, mga kamatyas. Mangyari, nauna pa puti to control the 7th rank. O kaya dito, ang ginawa muna, nag-Rook CB2, gaganon. Nag-King G2, okay, yung isang tore. Rook F3, takes, and nag-King G7, G4, nag-H6. Ayan. Ang technique po kasi ng G4 na ito sa Rook and Pawn ending na ito, pag naka-G5 yan, halos kontrolado mga pawns. Isang pawn lang yon ha. Kaya kailangan kontrolin kagad ng black ang G5 na paparating. Rook E7, yun lang. Bad move. Pero ang nakikita kong ibig sabihin dito ni Wesley ay lumapit man yung king, maaring bababa sa E2. At malagyan ng boundary yung black king na hindi makakalampas dyan. So yun ang nakikita ko. No? Pero sa accurate play po, H4 pa rin. Ipipilit pa rin yung G5. Yan ang accurate play. Slightly better lang ang puti. At dito po ay medyo tabla-tablahan lang ito correct play Yun nga lang, mataas ang risk na baka bumigay ang black dito. Nag-Rook D2, King E3, Rook D1, nag-Rook E4, King F6. Ayun na, bad move si Nepo. Ayun na nga po yung sinasabi ko. Dapat daw po ay F5. Grabe, ang taas pa ng time nila. No? Ang bilis nilang tumira. Ibig sabihin, halos hindi nabawasan ng oras. So F5 ang tamang tira. Pero nag-King F6 si Nepo, H4, Rook A1, King D3, Rook A2. Ayun! Nako, blunderacious na maituturing yan. Sa taas ng evaluation bar po na tinaglay dito ng puti or nakuha. Dapat daw ang tira ay H5. Pag Jumi5 kasi may pasok na King F5. So iba na to. Naka G5 nga pero activated naman na ang black king. So depende sa sitwasyon. Okay, balik tayo dito sa Rook A2, F3, Rook A3 check. Aba, dito mga kamatyas, sige po. May kamanghamanghang ginawang application si Wesley. Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa nakakita. King C4. Pamigay na pala ang Pawn F3 na yan. Ayan, mga teknikan sa endgame mga kamatyas na dapat nating tandaan sa Rook and Pawn ending na to. Kinagat nga ni Nepo. D5. Yun na nga. Pumatak na nga yung idea ng Rook E7 kanina ni Wesley dahil hindi nga natumbukan ni Nepo yung tamang approach. Itong Rook ngayon, bumabakod ngayon sa e-file, hanggang tanaw lang yung king, hanggang tingin lang na gano'n, no? Hanggang sa ma-progress na lang yung d-pawn. Nako, delikading. Rook A3, Rook E8. Ayan, at nag-Rook C1. Itong Rook E8, mga kamatyas, ang idea is to prevent the Rook A4 na ma-exchange dyan. May hataw na yung pawn, ang lapit-lapit yan sa black king. So dito, umiwas muna. Nag-Rook A1 naman. Nag-D6. Mangyari, taga-Tanaw lang, taga-Tanawan. May lugar sa Batangas, Tanawan na, di ba? Taga-Tanawan po. Yung King F6. Tumatanaw na lamang, wala po siyang magagawa dyan at nababakuran ng tore ni Wesley. At nag-Rook D1, C5, H5, ayun, saka pag gumanon, late na, no? G5 check, King F5, Rook E2. Pero si Wesley talagang kumbaga sa tinapay,
Talagang tinitimplang mabuti ang pagmasa ng tinapay. O bakit naman Rook E2? Ano mangyayari kung magmadali na mag King C6? Okay pa rin. Check, tatago doon. O, okay pa rin naman, winning pa rin. Ang laki ng evaluation bar. F6, Rook F8 eh. Bagsak eh. Pag nag-King G4, may Rook E4 check at pag nag-King F3, Rook A4. Still winning for white dahil napakalayo na po ng narating ng pawn. Naihatid na ng tama ang layo ng Black King. So, losing na losing dito ang Black. Okay? Balik tayo. Pero nag-Rook E2 muna, King F4, King C6, King F3, Rook C2. Ayan, para wala ng mga pangulit check. Rook D4, D7, King G3, and the last move mga kamatyas. Huling bitaw na talagang sa ayaw at sa gusto pa ni Nepo ay wala. Hindi na niya maitutuloy pa dahil sa ganda ng binitawang tira ni Wesley. Boom, Rook C5. Tumbok na tumbok din. Number 1 move sa computer engine. Resign! Ang former World Championship Challenger din na si Nepo. Bakit po nag-resign? Dahil mag-Rook D5 na. Iba-block na yung D file at makakapromote na. So dito ay mauobliga na capturein na lang yung pawn kasi mag-Rook D5 na eh. Takes. Kahit makapture pa yung pawn H4, napakalapit po ng king para ismashin ang mga pawns na yan. Ismash. O kahit nga ibigay mo na yung tore. Bigay mo na yung tore. O and unstoppable promotion. Magiging Reyna yan. Kaya nag-resign na po si Nepo. Wow! Grabe! Wow na wow! Yung atin pong mga binabantayang dapat manalo, nanalo lahat. Congratulations din kay IM and candidate Grandmaster Daniel Quezon. Sa mga di pa po nakakapanood kung papaano niya inismash yung Grandmaster ng Russia, panoorin nyo lang po, uploaded lang sa ating YouTube channel, mga kamatyas. Okay, at napakaganda naman ang napanood natin. Panalo din si Wesley. Natatanging laban po na nagkapisaan, yung iba tabla. Ang sarap naman. Lahat ng ating, ang ganda. Ganda ng vibes kahit medyo puyat po si Coach dahil nagbantay ako sa laro ni Denden, umabot ng alauna kapuyat din. Ayun po, maraming salamat po mga kamatya sa patuloy niyong pagsuporta sa ating YouTube channel, no? At lambing lang po, bahagi din po na pagsuporta niyo kay Coach Naba ay ang proyektong binuksan ko po na online training. Very affordable ang registration fee, sigurado po makakayanan niyo ito. At ito po ay for beginners, intermediate, and advanced. Online training po ito. Zoom ang gagamitin natin for communication and Liches gagamitin natin for demonstration ng ating lesson mga kamatyas. So marami po kasing nagre-request, talagang pinalat ko na yung schedule na dadaanan para mapaglingkuran po natin yung mga nagre-request po ng training ulit. Don't miss this opportunity. Sa mga gusto pong mag-improve sa chess, mag-enroll na po kayo, register na po kayo. Posted, nakapin sa ating Facebook page Kamatyas ang registration details. How to join, ganun din po sa ating YouTube channel na sa ating community tab. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.